sa aking tinataan. Tandaan niyo, simula ng inyong masubuhan, ang aking ministeryo at ina ay natagpuan ang isang bagong buhay. Isang buhay na naglinis sa inyong pagkatao. Isang buhay na inyong nagkakain sa tuwi-tuwi na magsimpo ang bawat isa. Ang aking kalooban sa bawat isa. Pag-ibig, pag-tiis, magunawaan kayo bilang kayo'y magkakapatid. Maging mahinapon. Magkaroon kayo ng pagkaunawa na sa inyong pagtanggap sa akin. Tunay ng kaliganan ni walang pagkukulang. Sapagkat kung paano ninyo ako tinatangkap sa inyong mga puso, ang bawat kong mga aral ay tingatan niyo sa inyong isipan, ganyan din sa inyong puso. Tunay ng mauunawaan ang bawat araw ay tunay ng mahal ka sa panahon ito. Anak, lumapit ka. Ay tagal na rin ang panahon nang marinig mo ang aking tinig. Ano ba ang iyong nais? Na magpakita ako ng mga kababalagan. Ngunit mapalad ka sapagkat sinunod ang dikta ng iyong puso na kung papaanong tinanggap ako sapagkat akin ang binika. Ang mga nawala ay muli kong ibabalik. Mapalad ang nagnanais na makamtan ng buhay na walang hanggan. Ngunit daraan mo na kayo sa bawat pagsubok bago nyo maunawaan ang mga bagay-bagay inyong pagkaliningin ang winiwika ng Espiritu Santo. Ang unawa, ang galing, pag-ibig, pag-ibig, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya. Lagi niyong tanggalin upang sa kasalanan kayo'y malinis, ni walang pagkukulang. Kaya kung sino ako na inyong nasubukan, kung sino ako na inyong tinanggap, kayo'y maging ganap, ni walang pagkukulang. Maging tunay kong mga anak. Ihanda ang tunay na liwanag, ang katotohanan ng buhat sa akin, na kailanman ay panatilihin sa inyong pagkatao. May mga bagay na mahirap unawan. Ngunit kayo ay mananaman sa akin kung kayo'y mananatili. Ipapaunawa ko sa inyo
ang idinidikta ng inyong puso at ang nais ng inyong isipan. Yan ay isang patutunan na ang lumalapit sa Diyos ay nagkakaroon ng pagkaunawa. Malinis ang lahat ng bagay kung inyong tatanggapin ang katotohanan na kung may dumating, hindi na bilang Panginoon, kundi bilang Ama. Iskopos, kalinis-linisan, na sa inyo'y lumilingap na lubos, nagpapakilala, at inilalapit ang aking mga kamay upang kayo'y lingapin, tanggapin, at baguhin ang inyong pagkatakot. Ano ba ang inyong nais? Umayon sa takbo ng mundo na tunay ang kaisamahan. Wala na ang aking mga turo at aral. Nilalapastangan ang aking bagong pangalan. Yan ang mga taong walang pagkaunawa. Ngunit darating ang panahon, darating ang oras, na ang sino mang magsalita laban sa akin ay luluhod sa aking harapan, tatamis, magmamakaawa, sapagkat darating din ang oras, buhat sa inyo, ay makikita nila kung sino nga ba ako na inyong tinangka. Maraming salamat sa iyong paglapit. Dahil sa iyong paglapit sa akin, ramdam ko at nakikita ko na kaya mong sumunod at gampanan ang bawat ninyong tungkulin, na ang sino mang lumalapit sa akin ay nagiging matibay kung siya'y may pagtitiwala. Ngunit ang nag-aalinlangan ay tunay ko pang pag-aalinlangan. Kaya't mapalad kayo na sa aking tumanggap ng lubos, ni walang pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Yan ang dapat ninyong taglayin upang kayo maging tunay na Kristo habang kayo ay nasa daigdigan. Sige, lumapit ang may nais. Muli kong bibigay ang pag-ibig ng isang ama ay lagi ninyong taglayin sa tumi-tumi na ng inyong buhay. Huwag niyong sayangin ang bawat pagkakataon na kayo'y gumawa ng mabuti para sa akin. Iwasan na ninyo ang mga alitan, pagtatalutan, sapagkat ang sa bawat kong mga anak, mayroong pagkaunawa, may pagkakaisa sa paniniwala, sa pananampalataya. Mapalad kayo dahil pinapaunawa ko sa inyo ang dapat ninyong maunawaan bilang kayo'y tao
likas ang galing. Wait lagi niyong tatandaan, akin ang winika. Kung kayo man ay magagalit, iwasan na kayo'y magkasala. Pigilin ang dila, sapagkat ito'y kay lit-lit na bahagi. Ngunit kayang pumatay ng tao, kayang sumira ng masayang samahan. At lagi ninyong tatandaan na habang kayo'y nananatili sa akin, ang pangaral ko ay lagi ninyong tatanungin. Pangaral ng isang ama na ang nais ay mapabuti ang kanyang mga anak. Pangaral na siyang magbaba sa inyong pagkatao upang hindi na kayo maligtas sa daang matubig na inyong tinatahak ninyo. Kaya ang sino mang nagnanais ng tunay na buhay, tanggapin ako ng buong katotohanan. Harapin ang hirap, sakit at pagtiis. Maging matibay. Yan ang nais ko. Panatag ang inyong loob. Walang agam-agam. Kaya anak, laging unawain ang mga bagay-bagay. Pag-isipang mabuti ang bawat wiwikain. Ito ang aking kalooban. Ipaunawa sa inyo ang pagiging mababa. Ipaunawa sa inyo na kayo'y mabuti. Tunay ng dinatnan ko'y daigdig ng mga patay. Patay ang pananampalataya. Ngunit ngayon, inyong naunawaan, kayo'y nabuhay na may panibagong pag-asa. Panibago. Dahil ako'y tinanggap mo ng buong puso. Kaya na, ako ang natanggap. Lagi mo rin ang unawa ay mag-aarsi. Hindi na tayo. Bakit? Kaya natin upang makalalugo sa anumang pagkakasala. Sige na. Ang bawat pagkakataon ay lagi niyong tanggapin sa inyong buhay. Ang bawat pagtitipon, kayo'y bumaroon. Matatagpuan niyo ang kaginhawaan na ninanais ng inyong puso. Na kung papaanong kayo'y lumalapit, nang may mababang loob, ganyan ko kayo tinatanggap.
sa inyong pagnanais na tuklasin ang aking kalooban. Hinahamon ninyo ang bawat niyong sarili sa kadustaan na inyong nasadlakan, na halos hindi nyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ngunit nang ako'y inyong masubukan, tinanggap at pinatuloy sa inyong pagkatao, naunawaan mo na kahit sino ay may pag-asa. Kahit gaano ka man kasama, alam mo mayroong pagpapatapan. Bukas ang pintuan sa bawat isa na handang pumasok upang linisin ang kanyang sarili. Bukas ang pintuan upang tumuloy ang may nais, ang nag-aakala na hindi na niya mababago ang kanyang sarili, ay nagkaroon ng tiwala dahil sa paglapit sa Diyos. Kaya't mapalad ka. Napakapalad mo. Dahil kayo ay aking mga anak. Mapalad kayo dahil natuto kayo na alamin ang katotohanan, na baguhin ang inyong mga sarili. Higit sa lahat, patuloyin ako sa inyong pagkatao. Huwag na kayong maghangad ng mga bagay na ikasisira lamang ng inyong pananampalataya. Ang hangarin ninyo ay yaong makatutulong upang higit pang maging matatag ang pananampalatayang inyong tinanggap, sapagkat wala ng ibang Diyos na darating. Ito na ang wakas ng panahon. Sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat taon na daraan sa inyong buhay, lagi niyong tandaan na may amang nag-aantay sa inyo. Tumalikod man kayo, handa ko kayong tanggapin kung uunawain ninyo at pagsisisihan ang bawat nagagawa ninyong pagkakamali. Sa mga sandaling ito ay aking ipinagkakaluko. Taglayin mo ang isang bagong pangalan, sa pangalang Teresa. Lagi mong tatandaan, ako'y nandirito. Musmus ba lamang? Ngunit kung inyong uunawain
at tatanggapin ang pananampalatayang tinanggap ng nauna sa inyo at pagyayamanin sa inyong puso ay maunawaan na hindi kayo naabot. Na lagi ninyong tatandaan, marami ang mauna na mauna at marami ang nauna na siyang mauna na kung papaanong hirang ay hirang. Ganyan ang nais ipaunawa sa inyo na habang kayo'y bata, lumapit kayo sa Diyos upang pagdating ng takdang panahon, kagalakan sa inyong puso ay siyang umiral, hindi kalungkutan. Sige na. Ganyan na. Ang paggalang sa magulang ay lagi ninyong tandaan. Huwag kayong matakot. Natanggapin ang inyong pagkakamali. Huwag kayong matakot na harapin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang maglilinis sa inyo upang kayo'y maging ganap sa aking paningin. Na lagi ninyong tanggapin ang bawat niyong pagkakamali. Dahil ito ay isang patunay na kayo'y nagpapakababa. At sa mga sandali ito, ipinagkakaloob ang isang bago na pangalang sa pangalang Sophia. Lagi mong tatandaan, saan ka man dumating, kasama mo ako. Saan ka man magtungo, ako ang nakaalalay sa iyo. Na kahit gaano man kasama ang mundong ito, ako'y patuloy na kumikilos upang linisin ang bawat isa sa inyo. Na kung papaanong ang bawat lumalapit, di aking tatanggapin. Lumapit kayo sa akin, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong pabago-bago ang isipan. Di ba't akin na rin dumating ako hindi sa mga banal, kundi sa bawat isang nasasala sa kasalanan dito sa daigdig na ito. Ano ba't nag-aalinlangan ang bawat isa? Sa iyong paglapit sa akin, ang sindak sa iyong puso ay hindi bumawali. Tunay na
ako'y dumarating at naririnig ninyo ang aking tinig, kalakasan ay inyong nadarama. Ngunit sa kagalakan na nakikita sa inyong mukha ay may lungkot sa inyong mga puso. Di ba't akin ang winika? Ibigay ninyo sa akin. Ako ang siyang gagawa. Tawagin ninyo ako sa tuwi-tuwi na. Lagi niyong alalahanin kung paano ninyo ako tinanggap nang wala kayong pag-aalinlangan. Manalig din kayo nang walang pag-aalinlangan at manatili sa pananampalataya na siyang bumuhay sa inyo sa wakas ng panahon. Marami man ang naririnig sa iyong kapwa-tao. Ngunit anak, kung ikaw ay patuloy na mag-aaral sa akin, ay maunawaan na walang halaga ang wika lamang ng tao. Ngunit kung sa akin ito magbubuhat, inyong pagkaingatan upang ito'y hindi pa maagaw ninuman. Ang nasa inyo ay pagkaingatan ninyong lubos, pangalagaan, higit sa lahat, inyong palagutin. Unahin ang malapit sa inyo. Ang ikalawa ay ang nasa inyong paligid. Ganyan ang pagpapalaganap ng aking bagong pangalan. Kung paano kayo'y magbubunga at ang inyong bunga na kapag nalaglag sa lupa ay magiging isang puno na matatag, matibay pagdating ng bagyo. Ganyan, anak, ang nais ng iyong ama mula sa iyo ay ipangaral mo ang aking pagkatiyos. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Ni mangamba. Ako ay kasama mo. Hindi kita pababayaan. Sige. Ganyan nga, anak. Ang pananampalataya ay higit sa kayamanang ipinamamana ng isang tao. Tanggapin mo ako sa iyong puso. Ng tunay at lubos. Sa aking piling, makadarama ka ng tunay na kagalakan na hindi mo naramdaman sa mga nagdaan. Na kung paano iniingatan mo kayo
Simula nang ako'y inyong tanggapin, nang kayo'y mga husgus pa, kayo'y muling bumalik. Sa akin ay yumakap. Kung ipagpapatuloy ninyo ang inyong nasimulan, kung panghahawakan ninyong mabuti ang pananampalatayang inyong tinanggap, tunay na buhay ay inyong makakamtan. Sapagkat walang halaga ang katawang laman, sapagkat ito'y babalik sa alam. Ngunit kung pag-iingatan ninyo ang inyong espiritu, bibigay ko sa iyo ang mula sa akin ay babalik sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay aking lilingapin. Ang sino mang magkahiya sa akin, pagdating ng takdang panahon, hindi ko kikilalanin. Na kung papaano kayo ay pinalalakas ko ang ngunit ayaw niyo namang pakinggan ang aking winiwika. Walang halaga ang pananampalataya kung ito'y tatanggapin lamang ninyo sa inyong mga bibig, sa inyong isipan. Ito'y walang halaga. Ngunit kung ito'y tatanggapin ng buong puso, ito ang mahalaga sa akin. Sapagkat sa puso nagmumula ang mabubuting gawa na inyong mapapakita sa bawat tao na nasa inyong paligid. Kung ang isang tao ay mayroong pagkaunawa tungkol sa mabuti at sa masama, at may kabutihang asal, isama mo man sa mga asal hayo, siya'y mananatiling tupa, siya'y mananatiling mababa, do'y hindi magkakagulo, sapagkat meron siyang pagkaunawa. Yan ang aking kalooban, na kapag inyong natutunan, humarap man kayo sa mga asong buwan, kayo'y magiging tupa na kahit saktan, kaamuan pa rin ang makikita sa inyo. Kaya't ako'y tinawag na maamong kordero bilang kayo'y gagambang Kristo. Ipinapaunawa ko sa inyo ang aking pinagdaanan upang magampanan ninyong lubos ang pagiging Kristo. Ginawang halimbawang maapatularan ng bawat isa sa inyo upang kayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Sige. Anak, unti-unti ay mararamdaman mo ang kaginhawaan ng pisikal mong katawan. Ano man ang inyong nararamdaman, kung ika'y magtitiwala sa akin, ito'y mawawala na parang bula. Ngunit kung ikaw ay may pag-aalinlangan, tunay pa kitang pag-aalinlangan
upang malaman mo kung paano ako kumikilos, kung paano ko ipinadarama ang aking pag-ibig para sa iyo. Ganyan niyo ako tanggapin upang ang pagpapala ay inyong makamtan. Ano ba ang inyong nanaisin na kayo mawalan ng pag-asa o magkaroon ng tiwala sa inyong mga sarili? Batid kung malakas ka na, pinanghihinaan ka lamang ng loob. Kaya mo, ngunit hindi mo sinusubukan. Ganyan na nga. Yan ang nagpapahina sa inyo. Kaya naman, palakasin mo ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Dahil kayo rin ang tutulong sa inyong sarili. Hindi ang iyong kabila. Hindi ang iyong kapwa mananampalataya. Kundi ikaw sa iyong sarili. Kung ikaw ay tapat sa iyong panalangin. Kung ikaw ay tapat sa Diyos mong tinatawag, mararamdaman mo ang tunay na kagalingan. Sige na. Lagi mong tatandaan na ang bawat araw ng iyong buhay, habang ikaw ay nakauunawa, habang malakas pa ang iyong pangangatawan, huwag mong hayaan na ikaw ay lamunin ng lungkot ng iyong pagkatao. Ipagkatiwala mo sa akin. Ako ang gagawa. Ang katigasan ng ulo ay huwag niyo nang pahilan. Kung ano ang tama, ay siya niyong gawin. Ang magpapahirap sa inyo, ano man ang bawat mong pinagdaraanan, ako'y kasama. Hindi kita iwanan. Marami kang gampanan na dapat gampanan sa aking ministeryo at ina. At ito ay iyong gagampanan na puso, buong katotohanan. Kung paano ang kapatakan ay iyong itunin at pahalagahan sa tuwi-tuwing. Ganyan ko kayo aalagaan, na ang pagpapatawad ay ginagawad sa inyo. Ang pag-ibig ay pinadarama sa inyo. Diyan at kayo'y nalulumbay. Ipakita niyo na kayo'y malakas. Ipakita niyo na panatag ang inyong loob sa aking piling.
Huwag mong isipin ang bagay dito sa sanlibutan ito. Ang isipin ay ang mga bagay na darating, ang mga pagkakala darating sa inyong buhay. Dahil habang kayo ay nagpapatibay, ako ang sa inyo'y mananangan. Sina. Maraming salamat. Dahil ginagampanan ninyo ang bawat ninyong tungkulin na hindi kayo nakalimutan na magbigay lugod sa akin na ang sinuman nagnanais ng kagalakan ng kanyang puso ay tunay ngang lumapit sa akin at mararamdaman niya ang aking pag-ibig. Mapalad ka na sapagkat mayroon kang pagkaunawa na unahin ang nararapat. Unahin ang para sa inyong sarili. Higit ay para sa akin. Ipagpatuloy lamang ang bawat niyong nasimulan. Ito'y magbubunga nang hindi niyo mapipilang. Marami ang buhay para sa inyo. Marami ang tatanggap dahil sa inyo. Hindi pa lamang iyon ang araw at ang oras. Gagamitin ko kayo, ang inyong kaisipan, upang higit may hayag ang aking bagong pangalan, upang maganap at maisakatuparan ang aking minika. Natitipunin ang bawat kong mga anak na sa akin ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sige na. Muli kong bibigay na na. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang nag-aani. Binibigyan ko kayo ng kalayakan na pumili ng inyong nais. Hindi ko kayo pinipili. Ako'y nagpapaalala. Ako'y lumalapit sa inyo nang may kababaang loob ni walang panunumbat. Kaya't mag-alala kayo kung kayo'y nasa akin. Lagi niyong tatandaan ang bawat isa sa inyo ay aking kasangkapan sa pagpapahayag ng aking salita, sa pangangaral ng mabuting balita, sa paggagamot
ko ginagamit ang bawat isa. Ngunit sa mga sandaling ito, kung dumating ang pagkakataon na bukal na sa iyong puso, na ika'y maglingkod sa akin, tatanggapin kita na may galak sa aking mga labi. Marami pa akong itatayo na aking santuario, hindi lamang sa lugar nito. Kaya't kailangan ang magpapastol sa bawat kong mga tupa. Ang aking winika ay mangyayari at magaganap sa panahong aking itatakda. Hindi ka na. Ang winika ko sa isa ay iyo rin tanggapin. Na kung papaano kayo'y makatutulong sa pagpapalaganap ng aking ministeryo at ilaw. Kung papaano malilingap ninyo ang tunay na mga anak ng Diyos. Darating din ang oras, ang araw, na ang iyong pag-iisip ay itutuon mo sa akin. Ang iyong pag-iisip ay ilalaan mo para sa bawat mong mga kapatid. At hindi mo na maiisip ang iyong sarili, sapagkat ang nanaisip, marami ang lumapit sa akin. Kaya magpakatibay ka na kung papaanong maging matibay, laging tanggapin ang bawat kong mga aral. Sundin ang aking batas panlinis na salamin ng inyong pagkatao. Manatiling maawa. At kung dumating din ang araw na yaon, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng nakakatuwang mo sa buhay. Di ka mag-iisip ng para sa laman, sapagkat ako ang gagawa. Maglingkod ka lamang sa akin. Kaya't napakapalad din. Dahil ako'y inyong nasumpungan. Napakapalad din. Dahil ako ang inyong ama. Iskopos Kalinis Linisan. Sige na. Ang bawat katanungan sa iyong kaisipan ay iyong mauunawaan. Pagdating ng araw, na sa bawat araw, inyong tatandaan, ako'y nandirito. Ako'y kaibigan ninyo. Kung wala kayong nalalapitan, ako'y ang alin
Kung nais niyo ng payo, ako'y inyong ina. Kung nais niyo ng kalinga, ako'y inyong kapatid. Kung kayo'y nawawalan ng pag-asa, lahat ay kaya kong gawin para sa inyo. Sapagkat ayaw ko na kayo'y malungkot. Ayaw ko na kayo'y panghihinaan ng loob. Dahil sa dumarating sa inyong mga kaisipan. Aking wiwikain kung paano mo ako tinanggap. Gayon din kita tatanggapin. Buong puso, walang pag-aalinlangan. Mabibigat man ang pagsubok, ngunit kung ika'y lalapit sa akin, mararamdaman mo ang kagaanan. Sa tuwing ikaw ay pinanghihinaan, pagkakaloban kita ng tunay na kalakasan. Sa tuwing ikaw ay madarapa, agaran akong darating at itatayo kita. Kaya, ano pa ang inyong pinakamulo? Ang mitiin ay para sa akin. Kailanman, pag ito inyong natutunan, hindi na kayo magkukulang. Hindi na kayo panghihinaan. Kaya tibayan mo. Marami pa ang darating. Ngunit ako'y laging nasa iyo. Hindi kita pababayaan. Ang bigat ng iyong puso na iyong dinaramdam ay isama mo sa akin, sa aking paglisan. Hayaan mo, huwag mo kaisipin. Yan ang magpapahina sa iyo. Kung patupatuloy yung kikikin, at kung patupatuloy yung dadalhin sa inyong pagkatao. Mahirap man ang salitang patawarin ang sayo ay nagkasa. Ngunit ito ang susi upang kayo'y magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng ganap na pag-ibig sa bawat iyong mga kapatid. Kaya anak, humayo ka, unawain at tanggapin ang aking kalooban. Pasanin mo ang aking pangako. Gagaan ang iyong kalooban. Sapagkat maunawa na hindi ka nahuli. Tandaan, mahalaga kayo sa akin. Sige na. Ano man ang inyong nararamdaman,
sumasa inyo. Nakararamdaman kayo ng aking kapangyarihan. Ito'y kaganapan at katuparan. Buhat sa aking mga propeta na sa huling panahon ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magkakaroon ng panaginip ang inyong matatandang lalaki at magkakaroon ng iba't ibang pangitain ang inyong mga kabataan. At sa panahon ngayon, ibubuhos ko ang aking espiritu maging sa alipin, lalaki man o babae. Kaya huwag kayong matakot. Ipagkatiwala niyo sa akin. Ano man ang inyong nararamdaman, kung ito'y makatutulong sa inyong pananampalataya at makatutulong sa marami, ay inyong gampanan. Ngunit lagi inyong tatandaan, ang nasa sa inyo ay siya pong ilalabas. Kay aking mga kasangkapan, ngunit iba't iba ang pamanganaan. Kaya lagi mong tanggapin kung ano ang nararapat. Matuto kang tumanggap ng pagkatao. Huwag mong hayaan na manaig ay ang puso sa iyong puso. Hayaan mo tumulong sa iyong pagkatao ang aking pagkatinos. At ipapaunawa ko sa iyo na wala akong itinatanggi. Sapagkat pinapapatak ko ang masaganang ulan. Pinasisikat ang araw sa mabuti at sa masama. Isang patunay lamang na ako'y walang itinatanggi. Mga lingkod ko man, kasangkapan o mananampalataya ay pantay-pantay lamang sa aking paningin. Walang nakahihigit. Kaya maraming salamat sa iyong paglapit sa akin ay naunawaan ang tanong ng iyong isipan at ang dinidikta ng iyong puso. Maraming salamat. Huwag kang matakot na sumingin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ako ang inyong tanglaw. Kay diliman ng paligid, taglayin ninyo ang liwanag ng aking pagkatinos. Marami na ang iyong nagawa. Marami ka nang napatunayan sa akin.
Yan ay hindi nawawaglit sa aking isipan. Ngunit marami pa rin kayong pagdaraanan. Kaya't ipagkatiwala niyo sa akin ang mga bagay na yan. Na habang kayo'y sinusubok, higit lalo kayong maging matatag. Habang kayo ay nakadarama ng sakit, kirot sa inyong mga puso, ay maunawaan ang aking kalooban. Batid mo sa iyong sarili nang ako'y iyong tanggapin. Alam mo na, nahirap sa akin at pagtitiis ang inyong pupuntan. Ngunit sa hirap at sakit, pagtitiis, inyong nauunawaan na ganito pala mamuhay ang tunay na anak ng Diyos, na kahit anong sabihin ng iyong kapwa-tao, lustain ka man, hamakin ka man, ipagpasalamat mo sa akin. Dahil sa iyong pananampalatayang tinanggap, ay may pumapansin. Pagsabihan ka man na lampas sa iyong kaisipan, huwag kang mag-alala. Ako ang siyang gagawa. Batid ko ang iyong kahilingan na madala ang iyong sambahayan. Ngunit dapat mong maunawaan ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahon itinatakda ko sa bawat isa. Huwag kang mag-alala, sapagkat buhat sa iyong sambahayan, ako'y may isisilang na magpapatotoo na totoo ang iyong tinanggap, hindi kasinungalingan. Darating ang araw na yan, mararamdaman mo sa iyong puso ang aking pagdating sa sandaling yaon. Yan ang kaisipan ay laging iisip ang dila ay iyong pigil upang ang bawat salita ay naaayon pa rin sa aking kalooban. Sige na. Laging tatandaan na lang. Magpakatibay ka. Pag matigas ang iyo, laging sundin ang ipinapayo ng iyong mga magulang, sapagkat ito'y tataglay sa iyong paglaki. Ito ay iyong mauunawaan
pag iyon ang pinagdaraanan, yan ang pagganaw sa magulang. Eh, huwag mo nga alisin sa iyong pagkatao. Ako'y gagabay at papagnubay sa iyo. Lagi mong tatandaan, ako ang siyang sumasa sa inyo. Sige na, sumayin ang pagpapala sa bawat lumikaan. Ito'y hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat. Ipagpatuloy ninyo ang inyong gawa. Maraming salamat. Maraming